Layuan mo ang anak ko. Ikaw na malas na babae ka. Pati ang huling sentimo ng negosyo ni Ricardo, tila nilamon ng kamalasan mo. Ang boses ni Doña Imelda ay parang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng malawak na sala. Hindi pa man nakakahakbang ng tuluyan si Fiorella sa loob ng bahay, isang malutong na sampal na ang dumapo sa kanyang kaliwang pisngi. Namamanhid ang kanyang mukha, ngunit mas manhid ang kanyang pandama sa kanyang nanginginig na mga kamay. Mahigpit pa rin niyang hawak ang isang maliit at eleganteng kahon. Sa loob niyon ay isang mamahaling Rolex, ang bunga ng halos 6 na buwan niyang pagpupuyat sa harap ng nagbabagang kalan. 200 swat ng kom ang inihahanda niya gabi-gabi. Tinitiis ang hapdi ng usok sa kanyang mga mata at ang kirot sa kanyang likuran para lamang may mairegalo sa kanyang asawa sa kanilang ika-5 anibersaryo. Isang simbolo sana ng kanyang pasasalamat at pagmamahal. Ngunit ngayon, ang regalong iyon ay tila isang mabigat na biro sa gitna ng kanyang pagkawasak. Mama, tama na po! Ang mahinang tinig ni Ricardo ay nagmula sa paanan ng sofa. Doon, nakita ni Fiorella ang kanyang asawa, ang lalaking itinuring niyang mundo, na nakaluhod at umiiyak. Ngunit hindi ito iyak ng pagdamay. Ito ay iyak ng isang taong duwag. Anong tama na, Ricardo? Tignan mo ang babaeng ito. Mula nang pumasok siya sa pamilya ilustre, unti-unting gumuho ang lahat ng pinaghirapan natin. At ngayon, dahil sa kanya, baon tayo sa utang na 50 bilyon. Muling bulyaw ni Imelda. Ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa mukha ni Fiorella habang ang kanyang Chuoy Hatmankoy ay kumakalansing sa bawat galaw ng kanyang kamay. Unti-unting binitawan ni Fiorella ang hawak na kahon. Ang marahas na pagtama ng pelus na kahon sa sahig ay hindi lumikha ng malakas na tunog. Ngunit sa pandinig ni Fiorella, tila ito ang pagguho ng buong gusali ng kanyang pagkatao. Tinitigan niya si Ricardo, naghahanap ng kahit katiting na pagtanggi, ng kahit anong senyales na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang. Ricardo, ano ito? Anong utang? Ang kanyang tinig ay halos pabulong na. Tuyot na tuyot ang kanyang lalamunan sa kabila ng pawis na bumabalot sa kanyang katawan mula sa kusina. Hindi tumingin si Ricardo. I'm sorry, Fiorella. I lost everything. Ang negosyo, ang mga investments, lahat. At si Bianca, siya lang ang makakatulong sa atin. Kasabay ng mga salitang iyon ay ang pagpasok ng isang babaeng bihis na bihis, amoy mamahaling pabango, at may mapang-uyam na ngiti sa mga labi. Si Bianca. Ang babaeng palaging ipinapakilala ni Imelda bilang anak ng isang malapit na kaibigan. Ang babaeng laging inihahambing sa kanya. Huwag kang mag-alala, Ricardo. I'm here now. Malambing na sabi ni Bianca habang hinahawakan ang balikat ni Ricardo. Isang pagmamay-ari na harap-harapang ipinapakita sa harap ng legal na asawa. At ikaw, Fiorella, kung talagang mahal mo ang pamilyang ito, pipirma ka sa kasunduan. Isasalin mo ang titulo ng penthouse na ito sa pangalan ko. Iyon lang ang tanging paraan para mabayaran ang utang ng asawa mo at hindi siya mabulok sa kulungan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Fiorella. Ang penthouse na ito, ang kanyang tanging alaala mula sa kanyang tunay na pamilya, ang kaisa-isang ari-ariang itinago niya para sa kanilang kinabukasan, ay nais nilang kunin ng ganoon na lamang. Napagtanto niya ang malupit na katotohanan, ang kanyang 5 taon na pagtitiis, ang pagluluto niya para sa pamilyang ito,
Ang pagtrato niya sa kanila bilang sariling laman at dugo ay wala palang halaga. Siya ay isa lamang kasangkapan na itatapon kapag wala ng pakinabang. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod, ang mabilis at masakit na tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang paligid na dati ay itinuturing niyang tahanan ay biglang naging isang banyagang silid na puno ng mga kaaway. Ang bawat dekorasyon, ang bawat gamit na siya mismo ang pumili ay tila tumatawa sa kanyang kamangmangan. Bakit? Ang tanging tanong na lumabas sa kanyang mga labi, isang tanong na punong-puno ng pait. Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Wala ba akong halaga sa inyo kahit kaunti? Isang mapait na tawa ang isinagot ni Doña Imelda. Halaga. Ang tanging halaga mo ay ang pangalang ilustre na ibinigay namin sa iyo, kahit pagaling ka sa putikan. Ngunit ngayon, ikaw ang naglulubog sa amin sa putik. Utang na loob mo sa amin na pinayagan ka naming tumira dito. Kaya ngayon, bayaran mo kami. Ang mga salita ni Imelda ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang puso. Ang konsepto ng utang na loob na dati ay itinuturing niyang banal ay ginagamit na ngayon bilang tanikala upang sakalin siya. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi siya iiyak sa harap nila. Hindi sa harap ng mga taong nagnanakaw ng kanyang dangal. Lumingon siya sa labas ng bintana, kung saan ang malaking puno ng nangka ay nakatayo sa gitna ng dilim. Ang mga dahon nito ay hindi gumagalaw, tila nakikiramay sa kanyang pananahimik. Doon, sa ilalim ng anino ng punong iyon, nararamdaman niya ang isang matinding lamig na hindi nanggagaling sa hangin, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ano nga ba ang halaga ng katapatan sa isang pusong puno ng pagkakanulo? At hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong sugatan ang bigat ng isang kasalanang hindi naman niya ginawa? Dalin niyo na siya sa labas. Ang huling utos ni Imelda na bumasag sa kanyang pag-iisip. Huwag niyo siyang hahayaang makatakas hanggat hindi niya napipirmahan ang mga papel. Sa bodega siya itira, doon siya nararapat, kasama ng mga basura. Habang kinakaladkad si Fiorella ng mga tauhan ni Imelda patungo sa kadiliman ng bodega sa tabi ng puno ng nangka, isa lamang ang tanong na naiwan sa hangin. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagtitiis? O ito pa lamang ang simula ng isang mas malaking unos? Ang bawat hakbang palayo sa maliwanag na sala ng penthouse ay tila isang paglubog sa isang malalim at madilim na hukay. Walang puwang para sa awa sa mga mata ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ang bodega sa likod ng bahay, na dati ay imbakan lamang ng mga lumang kagamitan at mga sako ng bigas, ang naging bagong mundo ni Fiorella. Diyan ka nababagay, Fiorella. Sa gitna ng alikabok at dilim, dahil diyan din naman nanggaling ang pagkatao mo bago ka namin pinulot. Ang malamig na tinig ni Doña Imelda ay umaling-awngaw habang itinatulak si Fiorella sa loob ng masikip na silid. Ramdam ni Fiorella ang magaspang na sahig na semento sa kanyang mga palad habang siya ay napasubsob. Hindi niya ininda ang hapdi ng kanyang mga tuhod. Mas masakit ang tunog ng mabigat na pintong bakal na isinarado, ang pag-ikot ng susi na tila tumatapos na sa kanyang kalayaan. Ang tanging liwanag na pumapasok ay nagmumula sa isang maliit at mataas na bintanang may rehas na nakaharap sa dambuhalang puno ng nangka. Sa labas, ang mga dahon ng nangka ay humahampas sa pader ng bodega. Lumilikha ng isang gasgas na tunog na tila isang babala.
Naalala ni Fiorella, 5 taon na ang nakalilipas. Sa ilalim din ng punong iyon, siya nangako kay Ricardo na mamahalin niya ito sa hirap at ginhawa. Ngayon, ang punong iyon ay tila isang piping saksi sa kanyang paghihirap. "Buksan niyo ang pinto! Ricardo! Mama!" sigaw niya, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakalampag ang bakal. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang katahimikan ng gabi at ang malayo ngunit malinaw na tawanan ni Bianca at Imelda mula sa loob ng mansyon. Ilang sandali pa, bumukas ng bahagya ang pinto. Pumasok si Ricardo, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Hawak niya ang cellphone ni Fiorella at ang kanyang pitaka. "Ibibigay ko na ito kay Mama," sabi ni Ricardo, nang hindi tumitingin sa mga mata ng asawa. "Huwag mo nang subukang tumawag kahit kanino," sabi ni Mama. "Kailangan mo munang matutunan ang tunay na kahulugan ng pasasalamat. Masyado ka na raw naging kampante dahil sa kabutihan namin." "Kabutihan, Ricardo! Kinukulong niyo ako! Ninanakawan niyo ako ng dangal!" Ang boses ni Fiorella ay nanginginig sa galit at pait. "Ako ang nagbayad para sa bahay na ito. Ako ang nagtatrabaho gabi-gabi para may maipakain sa inyo kapag nalulugi ang mga negosyo mo." Humakbang palapit si Ricardo. Ang kanyang anino ay tila isang higanteng lalamon kay Fiorella sa dilim. "Iyon ang problema sa iyo, Fiorella. Palagi mong isinusumbat ang mga ginagawa mo. Akala mo ba sapat na ang pera? Hindi mo ba naiisip ang hiya na nararamdaman ko tuwing nalalaman ng mga kaibigan ko na ang asawa ko ay isang hamak na tagapagluto lamang? Si Bianca, siya ang kailangan ko. Siya ang may koneksyon. Siya ang may class. Ikaw, hanggang kusina ka lang." Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang pag-ibig sa puso ni Fiorella. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na may mga paso mula sa talsik ng mantika, ang mga kuko na kupas na dahil sa paglalaba ng mga damit ni Ricardo. Ang lahat ng sakripisyong iyon ay itinuring palang basura. "Utang na loob, Fiorella," dagdag pa ni Ricardo bago tuluyang lumabas. "Isipin mo na lang na pambayad mo ito sa 5 taon na ibinigay namin sa iyo ang apelyidong Ilustre. Huwag kang mag-alala, papakainin ka naman namin kung susunod ka sa gusto namin." Muling isinarado ang pinto. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Fiorella ang pagpatak ng malagkit na dagta mula sa bunga ng nangka na malapit sa bintana, dahan-dahang gumagapang sa rehas. Tila ang puno mismo ay umiiyak ng malagkit na luha, katulad ng kanyang nararamdaman. Isang pagkataong binalot ng dumi at kahihiyan na tila hindi na matatanggal kailanman. Naupo siya sa isang sulok. Niyayakap ang kanyang mga binti. Ang amoy ng amag at lumang gamit ang tanging kasama niya. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang imahe ng masayang mukha ni Ricardo noong araw ng kanilang kasal ay unti-unting napapalitan ng malamig at mapang-aping titig nito kanina. Paano naging ganito kalupit ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay at hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong tapat ang bigat ng isang tanikalang gawa sa huwad na anten? Sa labas, nagsimulang umihip ang malakas na hangin at ang mga sanga ng puno ng nangka ay tila mga kamay na kumakalos sa bubong ng bodega. Isang katanungan ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. "Fiorella, hanggang kailan ka magiging biktima ng sarili mong kabutihan?" Ang sikat ng araw sa labas ng mansyon ng mga Ilustre ay hindi nagpapakita ng anumang awa.
Tila mga latigo ng apoy ang bawat sinag nito na tumatama sa balat ni Fiorella. Hindi na lamang siya ikinulong sa madilim na bodega. Ngayong umaga, iniutos ni Doña Imelda na ilabas siya at itali sa malaking puno ng nangka upang magsilbing babala sa sinumang mga ngahas na sumuway sa kagustuhan ng matanda. Ang mga lubid na nakapulupot sa kanyang mga braso ay mahigpit at magaspang. Bawat galaw niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang balat. Ang malagkit na dagta ng nangka ay dahan-dahang pumapatak mula sa itaas, humahalo sa kanyang pawis at naninikit sa kanyang magulong buhok. Sa gitna ng init at uhaw, tila ba ang kanyang pagkatao ay unti-unting tinutunaw ng malupit na tadhana. Grabe, hindi ko akalain na aabot sa ganito ang hitsura ng isang evangelista. Oh wait, tagapagluto lang pala ang papel mo rito. 'Di ba? Lumabas si Bianca mula sa sliding door ng mansyon. Hawak ang isang baso ng malamig na iced tea na puno ng yelo. Ang tunog ng mga yelong nagbabanggaan sa loob ng baso ay tila isang pang-uuyam sa matinding pagkauhaw ni Fiorella. Ang bawat lagok ni Bianca ay sinasabayan ng isang mapang-asar na ngiti. You look so pathetic, Fiorella. Kung pumirma ka na kasi sa transfer of rights, baka pinayagan ka pa ni Mama Imelda na uminom ng kahit tubig kanal. Sabi ni Bianca sabay tapon ng kaunting tubig sa tuyot na lupa. Ilang pulgada lamang ang layo sa paanan ni Fiorella. Enjoy the sun, dear. Bagay sa iyo ang maging dekorasyon sa ilalim ng punong ito. Nanatiling nakayuko si Fiorella. Wala na siyang lakas na sumagot, ngunit sa loob niya, ang bawat salita ni Bianca ay nagtatanim ng isang binhi ng poot na mas matibay pa sa ugat ng puno ng nangka. Nang pumasok si Bianca sa loob, isang matandang babae ang dahan-dahang lumabas mula sa gilid ng kusina. Si Nana Rosa, ang matagal nang tagapagsilbi ng mga ilustre na palaging tahimik at nakamasid. May dala siyang isang baso ng tubig na itinago niya sa ilalim ng kanyang apron. Heto, uminom ka muna, anak. Bulong ni Nana Rosa habang pilit na inilalapit ang baso sa mga labi ni Fiorella. Ang nanginginig na kamay ng matanda ay tanda ng takot na baka mahuli siya ng kanyang mga amo. Ang bawat patak ng tubig na pumasok sa lalamunan ni Fiorella ay parang isang himala. Ang lamig nito ay gumapang sa kanyang buong katawan, nagbibigay ng kaunting buhay sa kanyang nanghihinang diwa. Sa sandaling iyon, ang tubig ay hindi lamang inumin. Ito ay isang simbolo na hindi pa siya tuluyang iniiwan ng mundo. Salamat, Nana Rose. Bakit niyo ito ginagawa? Mapapahamak kayo. Mahinang sabi ni Fiorella. Umiling si Nana Rosa, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at isang lihim. Hindi ko kayang sikmurain ang ganitong kalupitan, Fiorella. At may kailangan kang malaman. Nitong mga nakaraang araw, may isang itim na sasakyang laging humihinto sa dulo ng kalsada. May isang lalaking nagtatanong tungkol sa'yo. Hinahanap ka niya. Kumunot ang noo ni Fiorella. Sinong lalaki? Ang kanyang ama? Ngunit matagal na silang walang komunikasyon at alam niyang galit pa rin ito sa kanyang pag-alis. O baka isa ito sa mga tauhan ng kanyang pamilya na hindi sumuko sa paghahanap sa kanya? Sino siya, Nana? Tanong ni Fiorella. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, isang malakas na tawanan ang nanggaling sa itaas ng mansyon. Napatingin si Fiorella sa bintana ng ikalawang palapag. Iyon ang kanyang kwarto. Ang silid na siya mismo ang nag-ayos, kung saan nakalagay ang mga pangarap nila ni Ricardo. Mula sa bukas na bintana, narinig niya ang boses ni Ricardo at Bianca
na tila nagkakatuwaan habang binubuksan ang mga kahon ng kanyang mga gamit. Tignan mo itong singsing na ito, Bianca. Masyadong mura para sa iyo. Itatapon na lang natin ito, sabi ni Ricardo na sinundan ng malakas na halakhak ng dalawa. Ang tawang iyon ay mas masakit pa sa latigo ng araw. Doon sa ilalim ng puno ng nangka, habang nakatali at duguan ang mga kamay, naramdaman ni Fiorella ang huling hibla ng kanyang pasensya na nalalagot. Ang bawat alaala ng kanilang pagmamahalan ay tila sinunog ng tawang iyon. Sa sandaling iyon, ang katanungang bumabagabag sa kanya ay nagbago. Hindi na ito kung hanggang kailan siya magtitiis, kundi kung paano niya wawakasan ang bawat tawang narinig niya ngayong hapon. Isang malalim na lamat ang napansin ni Fiorella sa pader ng bodega na malapit sa kanya. Tila ba ang pader mismo ay sumusuko na rin, katulad ng kanyang katawan, ngunit sa likod ng lamat na iyon ay ang pangako ng isang pagkakataon na hindi niya palalampasin. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang humahalik sa kapuluan, ngunit ang dilim na bumabalot sa dangal ni Fiorella ay lalo lamang kumakapal. Hindi sapat kay Doña Imelda ang itali siya sa ilalim ng puno ng nangka. Nais ng matanda na maging ganap ang kanyang pagbagsak sa harap ng mga taong nakakakilala sa kanila. Sa hapon na iyon, sadyang binuksan ni Imelda ang gate ng mansyon. Inimbita niya ang ilang mga tsismis na kapitbahay at ilang malalayong kamag-anak ng mga ilustre sa isang kunwariing salo-salo sa hardin. Ang bawat panauhing dumarating ay napapatigil. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa duguang babaeng nakatali sa puno, na tila ba isang hayop na itinitinda sa palengke. Pagpasensyahan niyo na ang tanawing ito. Ang boses ni Imelda ay puno ng mapait na dula, habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib na tila ba siya ang biktima. Ang kawawang asawa ni Ricardo nawala na sa katinuan. Nagnakaw sa amin, nilustay ang aming kaban, at nang mahuli ay nagwala, kaya kinailangan naming igapos para sa kanyang sariling kaligtasan. Ang hirap talaga kapag pinatira mo sa iyong pamamahay ang mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay parang mga bubuyog na sumusugod sa pandinig ni Fiorella. Sayang, ang ganda pa naman, sabi ng isa. Baliw pala, dagdag ng isa pa. Ang bawat salita ay isang dagdag na lason sa kanyang sugatang puso. Ito ang hiya na nais ni Imelda. Ang gawin siyang isang katatawanan, isang basura na dapat layuan. Mama, baka nagugutom na siya. Painumin naman natin, udyok ni Bianca, na may dalang isang mangkok ng kanin na halatang panis na at hinaluan ng mga tira-tirang ulam mula sa mga aso. Humakbang si Imelda palapit kay Fiorella. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi. O ayan, kumain ka. Iyan ang nararapat sa isang magnanakaw na tulad mo. Inilapit niya ang mangkok sa mukha ni Fiorella. Ngunit dahil nakatali ang kanyang mga kamay, pilit na isinubsob ni Imelda ang pagkain sa kanyang bibig. Hindi ako magnanakaw, pilit na sambit ni Fiorella, habang ang kanin ay kumakalat sa kanyang mukha. Hindi na nakatiis si Nana Rosa. Mula sa likuran, mabilis siyang lumapit at sinubukang pigilan ang kamay ni Imelda. Donya, maawa naman po kayo. Tao po ang inyong kaharap, hindi hayop. Umalis ka rito, matanda, bulyaw ni Ricardo na biglang lumabas. Sa isang marahas na galaw, itinulak ni Ricardo si Nana Rosa, dahilan upang mapaupo ang matanda sa matigas na lupa at masugatan ang siko.
Ang galit na naramdaman ni Fiorella ay biglang nag-apoy. "Huwag niyo siyang sasaktan!" sigaw niya. Ang kanyang tinig ay gumaralgal sa galit. Sa kanyang pagpupumiglas, ang kanyang damit sa balikat ay bahagyang napunit. Inilalantad ang isang kakaibang birthmark na hugis korona sa kanyang likuran. Biglang napatitig si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mukha ay tila nawalan ng kulay. Naalala niya ang mga kwento tungkol sa mga ebanghelista, ang makapangyarihang pamilya na may markang iyon sa bawat salinlahi. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong itinatwa sa kanyang isip. "Hindi, imposible," bulong niya sa sarili. "Ano iyon, Mama?" tanong ni Ricardo, ngunit hindi sumagot si Imelda. Sa halip, kinuha nito ang baso ng malamig na tubig ni Bianca at ibinuhos ng buo sa mukha ni Fiorella upang matakpan ang kanyang emosyon. "Diyan ka lang hanggang mamaya. Ipaubayan niyo siya sa lamig ng gabi." Utos ni Imelda bago pabalik na pumasok sa mansyon, bitbit ang isang hindi maipaliwanag na takot. Habang ang mga panauhin ay unti-unti nang umaalis, bitbit ang mga kwentong sisira sa pangalan ni Fiorella sa buong subdivision, naiwan siyang mag-isa sa dilim. Ang malamig na hangin ng gabi ay nagsimulang umihip, nanunuot sa kanyang basang damit. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang malakas na tunog ng makina ang bumasag sa gabi. Isang itim na SUV na may mga tinted na bintana ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate ng mansyon. Hindi ito ang karaniwang sasakyan ng mga kaibigan ni Ricardo. Ang sasakyang ito ay naglalabas ng isang aura ng kapangyarihan at panganib. Napatigil ang pag-iyak ni Fiorella. Tinitigan niya ang sasakyan habang dahan-dahang bumubukas ang bintana nito. Isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya mula sa loob. Mga matang puno ng puot at pag-aalala. Sino ang nasa loob ng sasakyang iyon? At bakit tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Fiorella nang makita ang anino ng taong bumababa mula rito? Ang gabi ay tila isang malupit na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Fiorella. Ang dilim ay hindi nagdala ng kapayapaan, kundi ng mas matinding lamig na nanunuot sa kanyang basang damit. Habang nakatali pa rin sa puno ng nangka, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at gutom. Ngunit ang kanyang pandama ay nanatiling matalas dahil sa takot at sakit. Mula sa sliding door ng mansyon, lumabas sina Ricardo at Bianca. Hindi nila napansin ang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan sa labas ng gate dahil ang kanilang atensyon ay nakatuon sa isa't isa. Huminto sila ilang metro lamang ang layo mula sa kinalalagyan ni Fiorella, sa ilalim ng malalapad na dahon ng nangka na nagsisilbing tila isang kumpisalan sa dilim. "Hon, sigurado ka bang magagawa natin ito ng mabilis?" Ang malanding bulong ni Bianca na malinaw na narinig ni Fiorella. "Masyado nang matagal ang pagtitiis natin sa babaeng iyan." Narinig ni Fiorella ang mahinang tawa ni Ricardo. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad. Ngunit ngayon ay tila kuko ng demonyo na kumakalos sa kanyang balat. "Don't worry, Bianca. Konti na lang." Kapag napirmahan na niya ang waiver at ang transfer of ownership, tapos na ang palabas. Akala talaga ng uto-utong iyan na baon ako sa 50 bilyong utang sa mga insik. Hindi niya alam na ang perang kinuha ko sa kanya ay sapat na para sa atin at para sa magiging anak natin. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Fiorella. Ang 50 bilyon, ang dahilan
kung bakit siya nagpakababa, kung bakit niya ibinigay ang lahat ng kanyang lihim na ipon, ay isa lamang palang malaking kasinungalingan. Isang pakana upang tustusan ang marangyang buhay ni Ricardo kasama ang kanyang kabit. And what about the mental hospital? Tanong ni Bianca habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ayoko siyang makitang gumagala-gala pa rito kapag lumabas na ang baby natin. Mama has everything planned, sagot ni Ricardo nang may kasiguraduhan. May mga doktor na kaming nakausap. Sasabihin nating nabaliw siya dahil sa pressure ng utang ko. Doon siya mabubulok sa loob, walang maniniwala sa kanya. At kapag nakuha na natin ang lahat, itong penthouse at ang mga lupain niya sa probinsya, tayo na ang tunay na hari at reyna. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Fiorella. Hindi lamang siya pinagtaksilan. Binalak din nilang burahin ang kanyang pagkatao at itapon siya sa isang lugar na hindi na siya makakaalis. Ang huling hibla ng pagmamahal na itinago niya para kay Ricardo ay tuluyang naging abo. Sa gitna ng kadiliman, isang malamig na puot ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang ulan. Nagsimulang pumatak ang ulan mula sa langit. Una ay maliliit na butil hanggang sa naging isang malakas na buhos. Ang bawat patak ay humahampas sa mukha ni Fiorella, humahalo sa kanyang mga luha na tahimik na dumadaloy. Hindi siya humihikbi, hindi siya sumisigaw. Ang kanyang pag-iyak ay walang boses, isang marahas na pananahimik na puno ng pasya. Ang mga patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang kamangmangan. Inihahanda siya para sa isang bagong pagkatao. Kasabay ng paglakas ng ulan, isang matalim na kidlat ang gumuhit sa kalangitan, pansamantalang nagbibigay ng liwanag sa buong hardin. Sa sandaling iyon, napansin ni Fiorella ang isang bagay na kumikislap sa putikan, malapit sa kanyang kanang kamay. Isang piraso ng matalim na bubog mula sa mangkok na isinubsob sa kanya ni Imelda kanina. Inabot niya ito ng dahan-dahan. Hindi iniinda ang hapdi ng bubog na bumabaon sa kanyang mga daliri. Ramdam niya ang init ng sariling dugo na humahalo sa malamig na tubig ulan. Sa bawat pagbaon ng bubog sa kanyang balat, mas lalong tumitindi ang kanyang determinasyon. Saan nga ba itinago ni Mama ang mga orihinal na dokumento? Narinig niyang muling tanong ni Bianca bago sila tuluyang pumasok sa loob ng mansyon upang umiwas sa ulan. Iyon ang katanungang naiwan sa isipan ni Fiorella. Nasaan ang mga dokumento? Kung makuha niya iyon, mawawalan ng bisa ang lahat ng plano ni na Ricardo. Habang pilit niyang ginagamit ang bubog upang unti-unting hiwain ang makapal na lubid na nakatali sa kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bintana ng mansyon. Hanggang kailan mo kayang itago ang katotohanan sa likod ng mga pader ng kasinungalingan? At ano ang gagawin ng isang babaeng wala nang natitirang mawawala kundi ang kanyang buhay? Sa bawat pagkiskis ng bubog sa lubid, ang tunog nito ay tila isang orasan na bumibilang sa nalalapit na paghuhukom. Isang kidlat muli ang tumama sa di kalayuan, at sa pagkakataong ito, ang anino ng isang lalaking pababa mula sa itim na sasakyan sa labas ng gate ay naging malinaw. Isang aninong puno ng kapangyarihan na tila handang magpabagsak ng isang imperyo. Masope, ang bawat patak ng ulan na humahampas sa balat ni Fiorella ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng madilim na hardin, ang dambuhalang puno ng nangka ay tila isang malupit na bantay
na ayaw siyang pakawalan. Ngunit sa loob ng kanyang palad, ang piraso ng bubog ay naging kaisa-isang sandata niya laban sa kawalang pag-asa. Dahan-dahan niyang ikiniskis ang matalim na dulo ng bubog sa makapal na lubid na nakatali sa kanyang mga pulso. Ang bawat kiskis ay sinasabayan ng hapdi, hindi lamang mula sa lubid, kundi mula sa bubog na unti-unti na ring humihiwa sa kanyang sariling mga daliri. Ang malapot na dugo ay humahalo sa malamig na tubig ulan at sa malagkit na dagta ng nangka, ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat hiwa sa lubid ay isang hakbang palayo sa 5 taon ng panloloko ni Ricardo. Habang nagpupursige, biglang bumalik sa kanyang gunita ang mukha ng kanyang ama, si Don Evangelista. Naalala niya ang huling gabi bago siya umalis sa kanilang mansyon. Ang luha sa mga mata ng matanda habang nagmamakaawang huwag siyang sumama sa isang lalaking wala pang napatutunayan. "Patawad, Papa," bulong niya sa gitna ng hagupit ng bagyo. "Mali ako. Masyado akong nabulag sa huwad na liwanag." Biglang bumukas ang pintong bakal ng mansyon. Isang anino ang lumabas, may dalang payong. Si Ricardo. Mabilis na itinago ni Fiorella ang kanyang mga kamay sa likod ng puno, tinitiis ang hapdi ng mga sugat na nadidiit sa magaspang na balat ng nangka. "Buhay ka pa pala, Fiorella." Ang boses ni Ricardo ay puno ng pang-uuyam. Halos malunod ng ingay ng ulan. Huminto siya ilang hakbang mula sa kanya. Pinagmamasdan siya na tila ba isang basurang itatapon na sa susunod na araw. "Huwag kang mag-alala. Bukas ng umaga ay tatapusin na natin ang paghihirap mo. Pipirma ka at dadalhin ka na namin sa lugar na nararapat sa iyo. Doon, hindi mo na kailangang magluto o magsilbi dahil ang tanging gagawin mo lang ay tumitig sa pader." Tinitigan siya ni Fiorella ng diretso sa mga mata. Walang takot, walang luha. Ang tanging nakita ni Ricardo ay ang isang malamig na apoy na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Dahil sa takot sa titig na yon, mabilis na tumalikod si Ricardo at bumalik sa loob ng bahay, hindi man lamang napansin ang bahagyang pagkaluwag ng mga lubid. Nang muling gumaan ang paligid, ibinuhos ni Fiorella ang lahat ng kanyang natitirang lakas. 1, 2. At sa huling marahas na hila, narinig niya ang tunog ng nalagot na mga hibla ng lubid. Ang bigat na pumipigil sa kanya sa loob ng ilang araw ay biglang nawala. Bumagsak si Fiorella sa putikan. Ang kanyang mga tuhod ay bumaon sa malambot at basang lupa, ngunit sa halip na manghina, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang asawang sunod-sunuran. Sa ilalim ng baha ng ulan, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang duguang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Sa sandaling iyon, ang gate ng mansyon ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng bakal na kumikiskis sa semento ay naging hudyat ng isang pagbabago. Ang liwanag ng 2 dambuhalang headlight mula sa isang itim na sasakyan ay tumama ng diretso sa mukha ni Fiorella. Nagbibigay sa kanya ng isang banal na anyo sa gitna ng maruming paligid. Isang matangkad na lalaki ang bumaba mula sa sasakyan, hindi alintana ang malakas na ulan. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos sa basang kalsada ay tila isang hatol ng kamatayan para sa sinumang humadlang sa kanya. Napatigil ang lalaki nang makita ang anyo ni Fiorella. Ang kanyang anak
ang prinsesa ng ebanghelista na nakatayo sa putikan na parang isang basang sisiw ngunit may titig ng isang leon. Fiorella, ang boses ng lalaki ay gumaralgal, puno ng matinding pighati at nag-aalab na galit. Napatingin si Fiorella sa lalaki. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan, at ang lahat ng paghihiganting kinikimkim niya ay tila sumabog sa isang sandali. Sino ang mag-aakalang ang taong huling gusto niyang makita ang siyang tanging magliligtas sa kanya mula sa impyernong ito? Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang hawakan ang aking anak na tila ba siya ay isang hayop? Ang boses ni Don Evangelista ay hindi kailangang maging malakas para yumanig ang buong paligid. Ito ay isang malamig at gumaralgal na utos na tila ba nagmula sa kailaliman ng isang nagngangalit na bulkan. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, ang matanda ay nakatayo ng matuwid. Hindi alintana ang basang lupa na dumudumi sa kanyang mamahaling sapatos. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng talino sa negosyo, ay puno ngayon ng isang mapanganib na uri ng pagmamahal at matinding poot. Bumukas ang pinto ng mansyon at mabilis na lumabas sina Ricardo at Doña Imelda. Handa na sanang itaboy ang sinumang mangangahas na pumasok sa kanilang teritoryo. Ngunit ang mga salitang nakahanda sa kanilang mga labi ay biglang natunaw nang makita ang hanay ng mga itim na sasakyan at ang mga lalaking nakabarong na nakatayo sa likuran ng matanda. Sino po kayo? Anong karapatan ninyong pumasok sa loob ng property namin? Ang boses ni Ricardo ay nanginginig. Pilit na nagtatapang-tapangan kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila sumusuko na sa takot. Hindi siya sinagot ni Don Evangelista. Sa halip, ang matanda ay dahan-dahang humakbang patungo kay Fiorella. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa bawat hakbang habang pinagmamasdan ang anyo ng kanyang kaisa-isang anak. Ang marangyang puting sutla ng kanyang Amerikana ay agad niyang hinubad nang makarating siya sa harap ni Fiorella. Walang pakialam kung mapuno man ng putik at malagkit na dagta ng nangka ang kanyang mamahaling suot, ibinalot niya ito sa nanginginig na katawan ni Fiorella. Ang mga kamay ng Don ay nanginginig habang hinahaplos ang mga sugat sa pulso ng kanyang anak, ang mga sugat na iniwan ng magaspang na lubid at ng mapait na pagtitiis. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang iyong ama. Bulong ng matanda, ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan habang niyayakap ng mahigpit ang anak na tila ba isang babasaging kristal na muling nabuo mula sa pagkakapusui. Sa sandaling iyon, lumapit si Doña Imelda. Pilit na ibinabalik ang kanyang mapang-aping aura. Teka lang, hindi niyo pwedeng kunin ang babaeng iyan. Marami siyang utang sa amin. Magnanakaw siya at kailangan niyang panagutan ang lahat ng ginawa niya sa pamilya ko. Dahan-dahang lumingon si Don Evangelista. Ang kanyang titig ay sapat na upang mapatahimik ang buong subdivision. Utang, magnanakaw. Isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang penthouse na tinitirhan ninyo, ang lupang kinatatayuan ninyo, at maging ang hiningang ginagamit ninyo para hiyain ang aking anak. Lahat ng iyan ay pag-aari ng mga ebanghelista. Kung may magnanakaw dito, iyon ay walang iba kundi kayong mga linta na sumisipsip sa kabaitan ng aking prinsesa. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Evangelista, Fiorella, bakit hindi mo sinabi? Dahil naniwala ako sa pag-ibig mo, Ricardo. Ang mahinang tinig ni Fiorella ay bumasag sa ingay ng ulan.
Nakasandal siya sa dibdib ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Tanging isang malamig na kapayapaan na lamang ang natira. Ngunit napatunayan kong mas malagkit pa sa dagta ng nangka ang dumi ng iyong pagkatao. Lumapit ang isa sa mga tauhan ni Don Evangelista at may ibinulong sa matanda. Tumango ang Don at muling tinitigan ang mag-inang ilustre na ngayon ay tila mga basang sisiw sa gitna ng bagyo. Sa loob ng 24 oras, titiyakin kong wala ni isang sentimo ang matitira sa inyo. Kukunin ko ang lahat, ang bahay na ito, ang inyong mga ari-arian, at ang inyong dangal na matagal na ninyong isinuko sa kasakiman. Ang banta ng Don ay parang isang hatol ng bitay. At si Bianca, huwag kayong mag-alala. May espesyal na lugar na naghihintay sa kanya sa piling ng batas. Bago pa man makapagsalita si Imelda, binuhat na ni Don Evangelista ang kanyang anak patungo sa naghihintay na sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng SUV ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng kadiliman. Habang dahan-dahang umaalis ang mga sasakyan, naiwan ang pamilya ilustre sa ilalim ng ulan. Nakatitig sa bakanteng puno ng nangka na ngayon ay may nakasabit na lamang na mga putol na lubid. Isang paalala ng biktima na hindi na nila kailanman muling mahahawakan. Ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa loob lamang ng isang gabi? At hanggang saan aabot ang ganti ng isang amang ang tanging yaman ay ang dangal ng kanyang anak? Huwag mong tignan ang iyong mga sugat bilang tanda ng iyong pagkatalo, Fiorella. Tignan mo ang mga iyon bilang mga marka ng isang digmaang ikaw ang nanalo. Ang boses ni Don Evangelista ay marahan. Punong-puno ng pagmamahal na tila isang haplos sa sugatang diwa ni Fiorella. Narito sila sa loob ng isang pribadong suite sa pinakamarangyang ospital sa lungsod. Ang amoy ng antiseptic ay hindi na nakakasuka. Para kay Fiorella, ito ay amoy ng kalinisan, amoy ng paglaya mula sa malansang amoy ng nabubulok na nangka at mapait na dumi ng bodega. Nakahiga si Fiorella sa malambot na kama, ang kanyang mga pulso ay balot ng malinis na gasa. Ramdam niya ang lamig ng aircon, isang matinding kabaligtaran sa nakakapagpabalat sibuyas na init ng araw na tiniis niya noon. Sa tabi niya, nakaupo ang kanyang ama. Hawak ang kanyang kamay na tila ba natatakot itong muling mawala. Papa, bakit ngayon lang? Mahinang tanong ni Fiorella. Ang kanyang boses ay paos pa rin, ngunit mayroon ng linaw. Bakit hinayaan nating umabot sa ganito? Yumuko ang Don. Ang kanyang balikat ay tila bumigay sa bigat ng pagsisisi. Dahil naging matigas ang aking puso, anak. Akala ko, sa pagpaparaya sa iyong desisyon, ay matututo ka. Hindi ko inakalang ang kaisa-isang hiyas ng mga ebanghelista ay tratratuhin na parang basura ng mga taong walang ibang alam, kundi ang manggamit. Patawarin mo ako, Fiorella. Mula sa araw na ito, walang sino man ang muling magpapaiyak sa iyo. Umiling si Fiorella. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi na ako iiyak, Papa. Ubus na ang aking mga luha sa ilalim ng punong iyon. Ang gusto ko ngayon ay makita silang lumuluha ng dugo habang pinapanood ang pagguho ng kanilang mundong gawa sa kasinungalingan. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang nurse kasama si Nana Rosa. Ang matanda ay maayos na ang hitsura. Suot ang isang malinis na uniforme, ngunit may bakas pa rin ng takot sa kanyang mga mata. Nang makita niya si Fiorella, agad siyang lumapit at humalik
sa kamay ng dalaga. Salamat sa Diyos, Fiorella. Ligtas ka na. Hikbi ni Nana Rosa. Kasama mo na kami, Nana Rosa. Hindi ka na babalik sa bahay na iyon. Pangako ni Fiorella. Pinatingnan niya rin ang sugat sa siko ng matanda na nakuha nito nang itulak ni Ricardo. Ang bawat galos ni Nana Rosa ay itinuring ni Fiorella na utang na dapat bayaran ng mga ilustre ng may interes. Lumipas ang ilang araw ng pagpapagaling. Sa huling gabi bago ang kanyang paglabas, tumayo si Fiorella sa harap ng isang dambuhalang salamin sa kanyang suite. Inayusan siya ng mga dalubhasang stylist na ipinatawag ng kanyang ama. Ang kanyang buhok, na dati ay binalot ng malagkit na dagta, ay ngayon ay makinang at malambot na tila sutla. Ang kanyang balat ay muling nagliwanag at ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang mapanganib na talino. Suot niya ang isang puting silk dress na hapit sa kanyang katawan. Simple ngunit naglalabas ng aura ng isang tunay na reyna. Ang bawat galaw niya ay may indayog ng kapangyarihan. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon at halos hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Handa na ang lahat para sa charity ball ni Imelda bukas, anak. Sabi ng kanyang ama na nakatayo sa likuran niya. Gusto mo bang ipasara ko na ang event na iyon bago pa magsimula? Huwag, Papa, sagot ni Fiorella, habang kinukuha ang invitation card na ipinadala ni Imelda sa mga donors. Ang imbitasyong dati ay pinangarap niyang daluhan bilang isang proud na ilustre. Hayaan natin silang magdiwang. Hayaan natin silang maniwala na nanalo sila. Dahil doon sa gitna ng kanilang pinakamataas na sandali, doon ko sila hihilahin pababa sa putikan. Dahan-dahang pinunit ni Fiorella ang imbitasyon sa dalawa. Ang tunog ng papel na nahahati ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang charity ball na iyon ay hindi magiging isang pagdiriwang para sa kanila. Iyon ang magiging burol ng kanilang dangal. Habang ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nahuhulog sa sahig, isang katanungan ang naiwan sa malamig na silid. Ano ang kayang gawin ng isang babaeng namatay na sa sakit at muling nabuhay para sa hustisya? Sa wakas, amoy tao na uli ang bahay na ito. Wala na ang amoy ng malansang isda at usok na dala ng babaeng iyon. Ang nakatatawang pahayag ni Doña Imelda ay umaling-aungaw sa malawak na sala ng penthouse. Habang marahan niyang iniikot ang baso ng mamahaling wine sa kanyang kamay. Para sa kanya, ang pagkawala ni Fiorella ay parang pagpuksa sa isang peste na matagal nang gumugulo sa kanyang marangyang buhay. Wala na siyang pakialam kung nasaan man ang dalaga. Ang mahalaga ay nasa kanila na ang kontrol sa lahat. Sa kabilang dulo ng sofa, abala naman si Bianca sa pagtingin sa isang makapal na katalog ng mga mamahaling alahas. Mama, tingnan niyo itong kwintas. Bagay na bagay ito sa akin para sa charity ball bukas. Kailangan nating ipakita sa lahat na ang mga ilustre ay mas makapangyarihan na ngayon. Sabi ni Bianca nang may kasakiman sa kanyang mga mata. Of course, Bianca. You deserve the best. Hindi tulad ng basurang iyon. Sagot ni Imelda. Habang ang kanyang paningin ay lumipat sa isang tumpok ng mga gamit sa gitna ng sala. Iyon ang mga natitirang gamit ni Fiorella. Ang kanyang lumang apron, ang mga resibo ng kanyang maliliit na negosyo, at ang ilang piraso ng simpleng damit. Sa isang biglang galaw, lumapit si Bianca at kinuha ang apron na may bakas pa ng mantsa ng toyo at harina. Nang may pandidiri, itinapon niya ito ng diretso sa basurahan na puno ng mga tira-tirang pagkain. Diyan ka nababagay, Fiorella, sa basura
Ang mapait na tawa ni Bianca ay tila isang sumpa sa hangin. Huwag na huwag ka nang babalik dito dahil kahit ang anino mo ay hindi na namin kailangan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, pumasok si Ricardo mula sa kanyang opisina. Ang kanyang muka ay hindi kakikitaan ng saya. Sa halip, ito ay namumutla at puno ng pawis. Hawak niya ang isang tumpok ng mga sobreng kulay pula, mga demand letter mula sa iba't ibang bangko. Mama, may problema tayo. Ang boses ni Ricardo ay nanginginig. Lahat ng accounts ko naka-freeze. At ang mga suppliers natin ayaw nang mag-deliver dahil hindi pa tayo nakakabayad sa huling 3 buwan. Akala ko ba maayos na ang lahat kapag nakuha natin ang pirmang hinihingi natin? Huwag kang magpanik, Ricardo, bulyaw ni Imelda, bagamat may kaba na ring gumagapang sa kanyang dibdib. The charity ball is our ticket out of this. Maraming mayayamang donors ang darating. Isang gabi lang, makakakuha tayo ng sapat na pera para mabayaran ang lahat. At yung matandang lalaki na kumuha kay Fiorella? Siguradong pakitang tao lang yon. Walang magagawa ang isang matanda laban sa pangalan ng mga ilustre. Ang pagiging delusional ni Imelda ay tila isang pader na pilit niyang itinatayo laban sa katotohanan. Naniniwala pa rin siya na ang kanilang status ay hindi matitibag. Kahit na ang pundasyon nito ay unti-unti nang kinakain ng anay. Pero mama, paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung sila talaga ang mga ebanghelista? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang duwag na puso ay tila gustong kumawala sa takot. Hindi mangyayari iyon. Ang mga evangelista ay hindi kukuha ng isang tagapagluto para maging anak. Ani Imelda. Bagamat sa tuwing naaalala niya ang birthmark na nakita niya sa balikat ni Fiorella, ay parang may malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg upang mapawi ang kanyang kaba. Kinuha ni Imelda ang remote control at binuksan ang telebisyon sa sala. Nais sana niyang manood ng balita tungkol sa kanilang nalalapit na ball. Ngunit ang tumambad sa screen ay isang breaking news na nagpabagsak sa baso ng wine na kanyang hawak. Ang tunog ng nabasag na kristal ay sumabay sa boses ng reporter. Isang malaking balita sa mundo ng negosyo. Ang lahat ng assets at utang ng Illustre Group of Companies ay binili na ng isang misteryosong kumpanya sa ilalim ng Evangelista Holdings. Ayon sa ulat, may kautusan na rin ang korte na isailalim sa foreclosure ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Ricardo Illustre simula bukas ng gabi na tahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Imelda at ang tunog ng ulan na muling nagsimulang humampas sa bintana. Ang mapang-uyam na ngiti sa mukha ni Bianca ay biglang naglaho habang si Ricardo ay tuluyan ng napaluhod sa sahig. Tinititigan ang mga demand letter na ngayon ay wala ng silbi. Hindi ito maaari. Bulong ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen kung saan ipinapakita ang logo ng mga evangelista. Isang korona na kaparehong-kapareho ng marka sa balikat ni Fiorella. Sa dilim ng gabi, ang anino ng puno ng nangka sa labas ay tila isang higante na nagmamasid. Naghihintay sa huling pagbagsak ng mga taong naniwala na ang kanilang kasamaan ay walang hangganan. Ang kapal din ng mukha mong magpakita rito, Fiorella. Akala mo ba ang suot mong pekeng alahas ay sapat na para makahalo ka sa amin? Ang boses ni Bianca ay tila isang matalim na kutsilyo na pilit pumuputol sa marangyang katahimikan ng Grand Ballroom.
Sa gitna ng nagniningning na mga chandelier at amoy ng mamahaling pabango, nakatayo si Bianca sa harap ni Fiorella. Suot ang isang pulang gown na tila sumisigaw ng kasakiman. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya habang pinagmamasdan ang dating katulong na ngayon ay nakatayo sa gitna ng bulwagan. Sa kabilang di-panig ng silid, si Doña Imelda ay abala sa pakikipag-usap sa mga maimpluwensyang donors. Pilit na nagtatago sa likod ng isang huwad ng ngiti habang ang bawat segundo ay binibilang ang kanyang nalalapit na pagbagsak. Si Ricardo naman ay nakatayo sa gilid. Hawak ang isang baso ng alak na nanginginig. Hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Ang babaeng nasa harap nila ay hindi na ang Fiorella na may mantsa ng uling at luha. Siya ngayon ay isang pangitain ng purong kapangyarihan sa kanyang puting silk gown na tila kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang bawat galaw ay may indayog ng isang reyna. At ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo sa gitna ng disyerto. Trash should stay in the bin, Fiorella. Dagdag ni Bianca na lalong nilakasan ang boses upang makuha ang atensyon ng lahat. Guard, palabasin niyo ang babaeng ito. She's a stalker, isang baliw na pilit na pumapasok sa buhay namin para manghingi ng pera. Hindi natinag si Fiorella. Sa halip, dahan-dahan siyang kumuha ng isang baso ng champagne mula sa dumaang waiter. Masyado ka namang maingay, Bianca. Hindi mo ba alam na masama iyan para sa baby mo? Ang mahinahon ngunit makahulugang sagot ni Fiorella ay nagpatahimik sa paligid. Lumapit si Doña Imelda, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Anong karapatan mong ituloy ang gulo rito? Ito ay isang charity event para sa mga mahihirap, hindi para sa mga tulad mong walang utang na loob. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Fiorella. Charity? Nakakatawa. Ang perang ginamit nyo para sa gabing ito, ang bulaklak, ang pagkain, maging ang gown na suot nyo. Lahat ng iyan ay binayaran ng kumpanyang kumuha sa lahat ng utang nyo. At ang kumpanyang iyon, ako ang may-ari, na tahimik ang buong ballroom. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila naging isang malakas na ugong ng mga bubuyog. Sa isang senyas ni Fiorella, ang dambuhalang projector screen sa likod ng stage na dapat ay magpapakita ng mga charity projects ay biglang nagbago. Hindi mga larawan ng pagtulong ang lumabas. Ang tumambad sa lahat ay ang malinaw na video mula sa ETV na itinago ni Nana Rosa. Ang eksena kung saan nakatali si Fiorella sa puno ng nangka, basang-basa sa ulan, habang sinisipa ni Ricardo ang kanyang pagkain at pinagtatawanan siya ni Imelda at Bianca. Ang boses ni Ricardo na nagsasabing ang 50 bilyon ay isang panloloko lamang ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang bawat panauhin ay napasinghap sa gulat. Ang marangal na pamilya ilustre ay nahubaran ng maskara sa harap ng buong alta sosyedad. Ang hiya, shame, na pilit nilang ibinaon kay Fiorella ay bumalik sa kanila ng 10 ulit na mas matindi. Ito ang muka ng inyong charity, sabi ni Fiorella. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Lumapit siya kay Imelda at inabot ang isang tumpok ng mga resibo. Utang na loob, ito ang bayad ko sa 5 taon ng pang-aapi nyo. Lahat ng assets nyo ay kinuha ko na. Mula sa penthouse hanggang sa huling piraso ng alahas ni Bianca. Hindi ito totoo. Kasinungalingan ang lahat ng iyan. Sigaw ni Imelda. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang paos na huni sa gitna ng malakas na bagyo. Sa sandaling iyon,
bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang hanay ng mga pulis ang pumasok, pinangunahan ng isang abogado na may hawak na warrant of arrest. Doña Imelda Ilustre, Ricardo Ilustre, at Bianca Salvador, inaaresto kayo sa mga kasong swindling, falsification of documents, at physical abuse. Ang boses ng pulis ay tila isang hatol ng kamatayan. Habang kinakabitan ng posas ang nanginginig na mga kamay ni Ricardo at Bianca, ang kislap ng bakal sa ilalim ng chandelier ay tila isang huling pang-uuyam sa kanilang kasakiman. Si Imelda ay tuluyan ng napaluhod sa sahig. Ang kanyang chuoy hat mankoy ay nalaglag at nagkalat ang mga butil sa sahig. Isang simbolo ng kanyang nasirang pananampalataya sa sariling kasinungalingan. Tinalikuran sila ni Fiorella nang walang anumang emosyon. Habang naglalakad siya palabas ng ballroom, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila isang deklarasyon ng kanyang muling pagkabuhay. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pagkakakulong nila para mabura ang bawat patak ng dagta ng nangkanananikit sa kanyang kaluluwa? At ano ang naghihintay sa kanya sa labas ng mga pader ng paghihiganting ito? Hindi ko ginusto ito, Fiorella. Si Mama ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng iyon. Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa malamig at malansang silid ng presinto. Wala na ang makisig na lalaking nakasuot ng tuksido. Ang kaharap ni Fiorella ngayon ay isang lalaking gusgusin. Ang mga mata ay namumula sa takot at ang mga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa rehas. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay isang pagtatraidor sa sarili niyang ina. Isang huling desperadong pagtatangka na iligtas ang sariling balat mula sa hatol ng batas. Sa kabilang silid, naririnig ni Fiorella ang matinis na sigaw ni Bianca habang pilit itong kinakaladkad ng mga babaeng pulis. Hindi ako pwedeng makulong. Buntis ako. May karapatan ako. Ngunit ang mga sigaw na yon ay tila mga hungkag na huni lamang sa gitna ng katotohanan. Napatunayan na ng mga doktor na ang kanyang pagbubuntis ay isa ring bahagi ng kanilang malaking panloloko. Isang pekeng medikal na sertipiko na ginamit upang manipulahin ang damdamin ni Fiorella. Nakatayo si Fiorella sa harap ng rehas. Ang kanyang mukha ay tila isang marmol na walang anumang emosyon. Ang puting gown na suot niya kanina ay pinalitan na ng isang simpleng itim na damit, ngunit ang aura ng kapangyarihan ay nananatili sa bawat guhit ng kanyang mukha. Pinagmamasdan niya ang lalaking minahal niya ng 5 taon. Ang lalaking ipinagpalit niya sa kanyang sariling ama. At ang tanging nararamdaman niya ngayon ay isang malalim at malamig na pagkadismaya. 5 taon, Ricardo. Ang mahinahong tinig ni Fiorella ay mas masakit pa sa anumang sampal. 5 taon akong naniwala na ikaw ang aking kanlungan. Ngunit ikaw pala ang bagyong uubos sa aking pagkatao. Hindi mo lang ako ninakawan ng pera. Ninakawan mo ako ng paniniwala sa kabutihan ng tao. Fiorella, please! Pakawalan mo ako. Gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang lahat sa iyo. Pagmamakaawa ni Ricardo, habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa dumi sa kanyang mukha. Dahan-dahang inilabas ni Fiorella ang isang folder. Ipinakita niya rito ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng kumpanya ng mga Ilustre ay formal na nang nakasara. Ang mansyon, ang mga sasakyan, at maging ang mga huling sentimo
sa kanilang bank accounts ay wala na. Sila ay opisyal ng mga pulubi sa gitna ng lungsod na dati ay kanilang pinagharian. Wala ka nang ibabalik sa akin, Ricardo, dahil ang kinuha mo sa akin ay hindi pera. Iyon ay ang aking panahon, ang aking tiwala at ang aking puso. At ang mga iyon ay hindi kayang bayaran ng anumang halaga, sabi ni Fiorella, habang dahan-dahang isinasara ang folder. Isang huling tingin ang ibinigay ni Fiorella kay Ricardo bago siya tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ng presinto ay tila isang huling tuldok sa mahabang kabanata ng kanyang pagtitiis. Hindi niya na kailangang marinig ang mga paliwanag o ang mga pekeng pagsisisi. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagkukulong sa kanila, kundi ang pagpili ni Fiorella na huwag nang lumingon pa sa nakaraan. Habang naglalakad siya palabas, nadaanan niya si Doña Imelda na nakaupo sa isang bangko sa labas. Mag-isa at tila nawala na sa sariling kaisipan. Ang matanda ay hawak-hawak pa rin ang kanyang naputol na Chuoy Hat Mankoy. Pilit na binubuo ang mga butil na wala na sa ayos. Hindi na ito ang matapang na donya na nanampal sa kanya. Ito ay isa na lamang matandang babae na nilamon ng sariling kasakiman. Sumakay si Fiorella sa naghihintay na sasakyan ni Don Evangelista. Ang kanyang ama ay tahimik na tumingin sa kanya, isang tingin na puno ng pagtanggap at pagmamalaki. Habang dahan-dahang umaalis ang sasakyan sa tapat ng presinto, naramdaman ni Fiorella ang isang kakaibang ginhawa. Ang kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho, ngunit sa ilalim ng mga guho nito, kailangan pa rin niyang hanapin ang piraso ng kanyang sarili na matagal nang nawala. Ngunit bago pa man sila makalayo, isang matandang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Bakit tila may kulang pa rin? Bakit tila may isa pang lihim na nakabaon sa ilalim ng puno ng nangka na hindi pa niya natutuklasan? Ang bawat paghukay sa basang lupa ay tila paghukay sa sariling puso ni Fiorella. Narito siya muli sa harap ng dambuhalang puno ng nangka. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang nakatali. Hawak niya ang isang pala at sa tabi niya ay si Nana Rosa na bakas ang kaba at pag-asa sa mga mata. Ang mansyon ng mga ilustre sa likuran nila ay tahimik na. Isang abandonadong kabaong ng mga pangarap na nauwi sa abo. Tito anak, dito sa bahaging ito madalas tumitig ang iyong ina noong nabubuhay pa siya. Bulong ni Nana Rosa, habang itinuturo ang bahagi ng lupa kung saan ang mga ugat ng nangka ay tila may pilit na itinatago. Noong bata ka pa, sinasabi ni Doña Imelda na ang punong ito ay sumpa. Pero ang totoo, ito ang tanging saksi sa kabutihan ng iyong ina na pilit niyang ninakaw. Sa bawat baon ng pala sa lupa, bumabalik ang mga alaala ni Fiorella tungkol sa kanyang ina na maagang pumanaw. Naalala niya ang bango ng sampagwita at ang malambot na tinig nito. Habang lumalalim ang hukay, tumama ang bakal sa isang matigas na bagay. Isang tunog ng kahoy na tumama sa metal ang narinig. Isang lumang baul na balot ng kalawang at putik. Dahan-dahang itinaas ni Fiorella ang baul. Nang buksan niya ito, ang amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak ay humalo sa sariwang hangin ng probinsya. Sa loob ay nakalagay ang mga alahas na matagal nang idineklarang nawala ni Doña Imelda. Mga pamanang dapat ay kay Fiorella. Ngunit higit sa ginto, isang tumpok ng mga liham ang kumuha sa kanyang atensyon. Binasa ni Fiorella ang isa sa mga liham na may sulat kamay ng kanyang ina.
Dito nabunyag ang huling piraso ng katotohanan. Si Doña Imelda ay hindi lamang isang malupit na biyenan. Noong kabataan nila, si Imelda ay isang hamak na tauhan ng pamilya Ebangelista na kinupkop ng ina ni Fiorella. Ngunit dahil sa inggit at kasakiman, nagnakaw si Imelda ng dayuhan at pilit na ibinaon ang kanyang nakaraan sa pamamagitan ng pag-api sa anak ng babaeng tumulong sa kanya. Kaya pala ganoon na lamang ang galit niya sa akin, hikbi ni Fiorella, habang yakap ang mga liham sa kanyang dibdib. Dahil sa tuwing tinitignan niya ako, nakikita niya ang kanyang sariling pagtatraidor. Ang punong ito, hindi ito sumpa. Ito ang tagapangalaga ng aking katotohanan. Ang bawat salita sa liham ay tila isang haplos mula sa kabilang buhay. Isang pagkilala sa lahat ng hirap na pinagdaanan ni Fiorella sa ilalim ng punong iyon. Ang bawat patak ng dagta na nanikit sa kanyang balat noon ay tila naging mga medalya ng kanyang katatagan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Fiorella ang isang uri ng kapayapaan, catharsis, na hindi kayang ibigay ng anumang yaman o paghihiganti. Isang kupas na litrato ang nakita niya sa pinakailalim ng baul. Larawan ito ng kanyang ina na masayang nakatayo sa tabi ng noon ay maliit pa na puno ng nangka. Karga ang isang sanggol, si Fiorella. Ang ngiti ng kanyang ina sa larawan ay tila nagsasabing, "Lahat ay magiging maayos na, anak." Habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw na tumatama sa mga dahon ng nangka, tumunog ang cellphone ni Fiorella. Isang tawag mula sa kanyang abogado sa Manila. "Miss Evangelista, may kailangan kayong malaman." Ang boses ng abogado ay puno ng pagtataka. May isang taong nagpakita sa presinto. Isang taong hindi natin inaasahang darating. At may dala siyang dokumentong magbabago sa lahat ng hatol kay Ricardo. Napatitig si Fiorella sa malayo. Sino ang taong ito? At ano pang sikreto ang pilit na kumakawala mula sa madilim na nakaraan ng mga ilustre? Habang ang hangin ng gabi ay dahan-dahang umiihip, naramdaman ni Fiorella na ang laban ay hindi pa tapos. Isang bagong unos ang nabubuo sa Manila. At sa pagkakataong ito, maaaring hindi lamang si Ricardo ang guguho. Ang loob ng hukuman ay kasing lamig ng bawat tingin na ipinupukol ni Fiorella sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Sa gitna ng mahigpit na katahimikan, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng mga bentilador sa kisame at ang yabag ng mga gwardya sa gilid. Narito ang lahat, ang kanyang ama na si Don Evangelista na nakaupo sa likuran, si Nana Rosa na mahigpit na nakahawak sa kanyang panyo, at ang mga akusadong sina Ricardo, Imelda at Bianca na nakasuot na ng uniporme ng piitan. Ang desisyon ng hukuman. Ang boses ng huwes ay umaling-aungaw sa buong silid. Bawat salita ay tila isang dambuhalang maso na humahampas sa huling pag-asa ng mga ilustre sa pamamagitan ng bagong ebidensyang dinala ng dating accountant ni Ricardo, ang taong pilit nilang tinakot noon. Nabunyag na hindi lamang si Fiorella ang ninakawan nila. Napatunayan na pati ang pondo ng kumpanya para sa kanilang mga manggagawa ay nilustay ni Ricardo sa pagsusugal. At si Imelda ang utak sa likod ng paggawa ng mga pekeng dokumento upang itago ang krimen. Hinatulan ang mga akusado ng pagkakabilanggo ng walang piyansa dahil sa tindi ng kanilang mga krimen. Ang huling hatol ng huwes na sinabayan ng pagpukpok ng gavel sa lamesa. Ang tunog ng kahoy na tumama sa matigas na ibabaw ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanilang marangyang buhay. Biglang tumayo si Imelda.
Ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin ito sa amin. Kami ang mga ilustre. Isang hamak na tagapagluto lang ang babaeng iyan. Pakanalang niya ang lahat ng ito. Ang kanyang mga sigaw ay tila huni ng isang sugatang hayop habang pilit siyang pinauupo ng mga pulis. Tumingin si Fiorella kay Ricardo. Ang lalaking dati ay matikas at puno ng yabang ay nakayuko na lamang ngayon. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng katotohanan. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Fiorella ang pagsisisi. Isang pagsisising huli na at wala ng puwang sa kanyang puso. Nang matapos ang sesyon, lumapit si Fiorella sa tabi ni Imelda bago ito tuluyang ilabas ng mga gwardya. Ang matanda ay nanginginig. Ang kanyang Chuoy hat mankoy ay wala na. Tanging ang kanyang mga daliri na lamang ang pilit na kumakalos sa hangin. Dahan-dahang kumuha si Fiorella ng isang barya mula sa kanyang pitaka. ₱1. Inilapag niya ito sa nanginginig na palad ni Imelda. Heto, Imelda. Ang mahinahong tinig ni Fiorella ay bumasag sa huling depensa ng matanda. Iyan ang tanging halaga mo sa buhay ko ngayon. Isang barya para sa isang taong ang dangal ay mas mura pa sa dumi sa kalsada. Huwag mong sabihing wala akong utang na loob. Iyan ang huling sentimong ibibigay ko sa iyo. Nalaglag ang barya sa semento. Lumikha ng isang maliit at malungkot na tunog bago gumulong sa ilalim ng upuan. Si Imelda ay tuluyan ng humagulgol. Isang iyak na puno ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Wala na ang mga alahas, wala na ang penthouse, at wala na ang pangalang pilit nilang ipinagmalaki. Sa labas ng korte, sinalubong ni Fiorella ang sikat ng araw. Ramdam niya ang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat pasanin ay tila tinangay na ng hangin. Ngunit nang lumingon siya sa kanyang ama, nakita niyang may tinitingnan ito sa malayo. Sa tapat ng lumang mansyon ng mga ilustre, may mga dambuhalang bulldozer na nakaparada. Ang tunog ng kanilang mga makina na nagsisimulang umugong ay umabot hanggang sa kinaroroonan ni na Fiorella. Panahon na para linisin ang lahat, anak, sabi ni Don Evangelista. Napatitig si Fiorella sa direksyon ng kanyang dating tahanan. Alam niyang sa bawat pagbagsak ng mga pader niyon, kasabay ring guguho ang bawat alaala ng sakit. Ngunit paano ang puno ng nangka? Hahayaan ba niyang madamay ang tanging saksi ng kanyang katatagan sa darating na pagbuwag? Tumayo si Fiorella sa tapat ng dambuhalang puno ng nangka. Ang mga sanga nito, na dati ay tila mga kamay na sumasakal sa kanya sa gitna ng dilim, ay ngayon ay nakatungo na lamang sa ilalim ng matinding init ng araw. Ang bawat lamat sa balat ng puno ay nagpapaalala sa kanya ng bawat gabing ginugol niya rito. Ang lamig, ang hapdi ng lubid, at ang malagkit na dagta na tila hindi na matatanggal sa kanyang alaala. Sa likuran niya, ang mansyon ng mga ilustre ay isa na lamang kalansay ng semento at bakal. Ang bawat hampas ng dambuhalang bakal mula sa bulldozer ay lumilikha ng isang malakas na tunog ng pagguho na sinusundan ng makapal na alikabok na tila mga multo ng nakaraan na unti-unting itinataboy ng hangin. Ang bawat pader na bumabagsak ay tila isang tinik na binubunot sa puso ni Fiorella. Sigurado ka na ba rito, anak? Ang tanong ni Don Evangelista habang nakatayo sa tabi niya. Nakasuot ng salamin upang protektahan ang mga mata mula sa alikabok. Maaari nating iwanan ang punong ito bilang alaala ng iyong katatagan. Umiling si Fiorella ng may determinasyon. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa bahagi ng puno kung saan siya huling iginapos.
Ang katatagan ko, Papa, ay wala sa punong ito. Ang punong ito ay naging saksi sa aking paghihirap, ngunit ito rin ang nagsilbing bilangguan ng aking kaluluwa. Hanggat nakatayo ito, pakiramdam ko ay may bahagi pa rin ng pamilya ilustre na nakakapit sa lupang ito. Isang senyas ang ibinigay ni Fiorella sa mga manggagawa. Ang dambuhalang makina ay dahan-dahang lumapit sa puno ng nangka. Ang ugong ng makina ay nagpayanig sa lupa sa ilalim ng mga paa ni Fiorella. Isang panginginig na tila umaabot hanggang sa kanyang mga buto. Ikinabit ng mga tauhan ang makakapal na kadena sa paligid ng katawan ng puno. Habang nagsisimulang humila ang makina, narinig ni Fiorella ang tunog ng mga ugat na nalalagot sa ilalim ng lupa. Ang bawat lagutok ng kahoy ay tila isang pagsigaw ng nakaraan na ayaw bumitaw. Ang lupa ay nagsimulang umalsa, inilalantad ang mga ugat na bumaon ng malalim sa dumi ng kasinungalingan at pagtatraydor. Sa isang huling marahas na hila, ang puno ng nangka ay tuluyang natumba. Ang pagbagsak nito sa lupa ay lumikha ng isang malakas na tunog na tila huling buntong hininga ng isang matandang sumpa. Ang alikabok at mga dahon ay sumayaw sa hangin bago ang lahat ay muling tumahimik. Lumapit si Fiorella sa malalim na hukay na naiwan ng puno. Doon, sa gitna ng madilim na lupa, nakita niya ang isang maliit na luntiang usbong na nagsisimulang sumibol malapit sa gilid ng hukay. Isang bagong buhay na hindi nanggaling sa nangka, kundi isang ligaw na halaman na naghintay ng tamang pagkakataon upang makita ang liwanag. Tapos na, Papa, bulong ni Fiorella. Wala na ang sumpa. Wala na ang mga ilustre sa lupang ito. Lumapit si Nana Rosa. Bitbit ang isang maliit na paso na may lamang punla ng mirasol o sunflower. Anak, ang sabi nila, ang mga mirasol ay laging nakatingin sa araw. Hindi sila tumitingin sa dilim ng nakaraan, kundi sa liwanag ng kasalukuyan. Kinuha ni Fiorella ang punla at dahan-dahang lumuhod sa tabi ng hukay. Ang kanyang mga daliri, na dati ay dugo ang humahawak sa bubog para lumaya, ay ngayon ay marahang nagbabaon ng bagong buhay sa lupa. Ang bango ng basang lupa ay humalo sa hangin, isang amoy na nagbibigay ng pag-asa at bagong simula. Habang pinagmamasdan niya ang malawak na bakanteng lote na dati ay puno ng pait, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Paano nga ba magiging isang hardin ng kaligayahan ang isang lupang minsan nang diniligan ng mga luha ng kawalang pag-asa? Ang huling sinag ng araw ay tumama sa mukha ni Fiorella, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa kanyang mga mata. Ang bagyong kanyang hinarap ay tapos na, at ang bahaghari ng kanyang bagong buhay ay nagsisimula na ring mabuo sa abot-tanaw. Isang taon ang mabilis na lumipas, at ang lupang dati ay puno ng pait at alikabok ay hindi na makilala. Sa kinalalagyan ng dating mansyon ng mga ilustre, isang puting gusali na may malalaking bintanang salamin ang nakatayo, ang Evangelista Healing Center. Hindi ito isang opisina ng negosyo, kundi isang kanlungan para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aapi at karahasan sa loob ng sarili nilang tahanan. Ang pinakaagaw pansin sa lahat ay ang malawak na hardin sa paligid ng gusali. Libu-libong mga mirasol o sunflowers ang nakatanim doon. Ang kanilang malalapad na dilaw na talutot ay tila mga gintong sumasayaw sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bawat bulaklak ay nakaharap sa langit, tila ba nagpapasalamat sa init at liwanag na nagbibigay sa kanila
ng buhay. Wala na ang amoy ng nagnanaknak na dagta. Ang hangin ngayon ay puno ng bango ng sariwang lupa at ang malambot na halimuyak ng mga bulaklak. Ang ganda ng mga mirasol mo ngayong hapon, Fiorella. Tila ba nakikigalak sila sa unang anibersaryo ng iyong center? Ang boses ni Don Evangelista ay puno ng pagmamalaki habang naglalakad siya sa tabi ng kanyang anak. Ngumiti si Fiorella, isang ngiting hindi napilit, kundi isang tunay na refleksyon ng kapayapaan sa kanyang puso. Suot niya ang isang simple ngunit eleganteng bestidong kulay dilaw, hapit sa kanyang katawan, na ngayon ay mas malakas at mas masigla. Ang bawat bulaklak na iyan, Papa, ay simbolo ng bawat babaeng muling bumangon dito. Noong tinanim ko ang mga ito, akala ko ay para lamang ito sa pagpapaganda ng lugar. Pero natutunan ko na ang mga mirasol ay matibay. Kahit gaano kalakas ang ulan, muling silang tatayo kapag sumikat na ang araw. Sa loob ng center, abala si Nana Rosa sa pagtuturo sa isang grupo ng mga kababaihan kung paano gumawa ng mga kakanin at iba pang putahe na maaari nilang pagkakitaan. Si Nana Rosa ay hindi na lamang isang tagapagsilbi. Siya na ngayon ang tumatayong tagapangalaga at lola ng lahat ng nananatili sa center. Ang tunog ng kanilang mga tawa na umaabot hanggang sa hardin ay tila musika sa pandinig ni Fiorella. Isang batang babae, marahil ay 5 taong gulang pa lamang, ang tumakbo patungo kay Fiorella at nag-abot ng isang maliit na sunflower na pinitas nito sa gilid. "Para po sa inyo, Ate Fiorella," sabi ni Mama. "Kayo raw po ang nagturo sa amin na hindi kami dapat matakot sa dilim." Lumuhod si Fiorella upang pantayan ang bata. Kinuha niya ang bulaklak at hinaplos ang pisngi nito. "Salamat, maliit na hiyas. Tandaan mo, palagi kang tumingin sa liwanag, ha? Dahil ang dilim ay natatalo ng bawat munting ngiti mo." Habang pinagmamasdan ni Fiorella ang bata na muling tumatakbo pabalik sa kanyang ina, naramdaman niya ang isang matinding katuparan, fulfillment. Ang lahat ng sakit na naranasan niya sa ilalim ng puno ng nangka, ang bawat sampal ni Imelda, ang bawat panlalait ni Ricardo, at ang bawat luhang pumatak sa putikan, ay tila naging pataba sa lupang ito upang sumibol ang isang mas malaking layunin. Hindi lang siya nagtagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Nagtagumpay siya laban sa sarili niyang pait. "May isang bisitang dumating sa gate, Fiorella," mahinang sabi ng kanyang ama habang nakatingin sa dulo ng hardin. Napatigil si Fiorella. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang isang itim na sasakyan ay nakatigil sa labas ng puting gate. Isang lalaki ang bumaba mula rito. Hindi ito si Ricardo, dahil alam niyang nabubulok na ito sa loob ng piitan kasama ang kanyang ina at si Bianca. Ang lalaking ito ay may ibang tindig, isang pamilyar ngunit bagong presensya na tila ba matagal nang naghihintay sa tamang sandali. Nang dahan-dahang lumapit ang lalaki, nakita ni Fiorella ang isang bungkos ng mga puting rosas sa kanyang kamay. Ang hangin ay dahan-dahang umihip. Tinatangay ang mga talutot ng mga mirasol sa paligid nila. Maaari bang pumasok ang isang taong matagal nang gustong humingi ng tawad at magpasalamat? Ang boses ng lalaki ay gumaralgal sa emosyon. Tinitigan siya ni Fiorella. Sa bawat pintig ng kanyang puso, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang nakaraan na tila naghihintay ng huling hatol. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang galit. Tanging ang pag-asa ng isang bagong kabanata na hindi na isinulat sa luha, kundi sa liwanag ng araw na humahalik sa kanyang hardin.
Ang dapit hapon sa San Rafael ay hindi na nagdadala ng takot, kundi isang mainit na yakap ng kulay kahel at ginto na nagmumula sa papasikat na buwan at papalubog na araw. Sa bawat sulok ng Evangelista Healing Center, maririnig ang mahinang tunog ng mga pag-uusap at tawa ng mga kababaihang unti-unti nang nakakahanap ng kanilang sariling tinig. Ang bawat hakbang ni Fiorella sa damuhan ay tila isang tula ng pasasalamat, malayo sa bawat kaladkad ng kadena na narinig sa lupang ito noon. Ang lalaking naghihintay sa tapat ng gate ay si Gabriel, ang tapat na abogado ng kanyang ama na lihim na nag-imbestiga at nagprotekta sa kanya noong mga panahong hindi pa siya handang iligtas ang sarili. Inabot ni Gabriel ang mga puting rosas. Ang kanilang mga talutot ay tila mga ulap sa gitna ng hardin ng mga mirasol. Hindi lahat ng sugat ay kailangang mag-iwan ng peklat na masakit, Fiorella. Ang marahang sabi ni Gabriel habang nakatingin sa malayo. Minsan, ang mga peklat ay nagsisilbing mapa kung gaano nakalayo ang narating mo. Ngumiti si Fiorella, isang ngiting kasing liwanag ng mga bituin na nagsistimsa, na nagsisimulang magpakita sa kalangitan. Tinanggap niya ang mga bulaklak, ramdam ang lambot ng mga ito sa kanyang mga palad na dati ay puno ng sugat at dumi ng dagta. Sa loob ng isang taon, natutunan ni Fiorella na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa krimen ng mga ilustre. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at hinayaan na niya ang batas at ang tadhana na humawak sa mga taong naniwalang kaya nilang tapakan ang kanyang dangal. Ang mga ilustre, sina Imelda, Ricardo at Bianca, ay nananatili sa likod ng mga rehas, kung saan ang tanging kasama nila ay ang kanilang sariling konsensya at ang lamig ng pagsisisi. Wala na silang kapangyarihan sa buhay ni Fiorella. Sila ay naging mga anino na lamang ng nakaraan, mga leksyon na kailangan niyang pagdaanan upang maging isang matatag na haligi para sa iba. Nahanap ko na ang aking binyen, Gabriel, bulong ni Fiorella. Hindi ito nanggaling sa pagbawi ng aking yaman, kundi sa pagbawi ng aking respeto sa sarili. Ang bawat mirasol na itinanim ko rito ay paalala na kahit gaano tayo ilubog sa putik, may kakayahan tayong humarap muli sa araw. Lumingon si Fiorella sa lugar kung saan dating nakatayo ang puno ng nangka. Ngayon, doon nakatayo ang isang maliit na marker na may nakasulat na, "Ang iyong pagtitiis ay may hangganan, ngunit ang iyong lakas ay walang katapusan." Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay malinaw sa bawat kababaihang nakikinig. Ang kabutihan ay hindi kailanman kahinaan, at ang pananahimik ng isang babae ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang pag-iipon ng lakas para sa isang bagong umaga. Ang tunay na utang na loob ay hindi dapat maging tanikala, kundi isang tulay patungo sa tunay na pagmamahal at paggalang. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglakad si Fiorella at Gabriel patungo sa loob ng center, kung saan naghihintay ang isang hapagkainang puno ng pagkain at pag-ibig. Ang hangin ay marahang humahaplos sa mga mirasol, na tila ba bumubulong ng isang huling pamamaalam sa lahat ng sakit. Ang sumpa ng puno ng nangka ay tuluyan ng napalitan ng biyaya ng mga mirasol. Sa bawat talutot nito, may dalang kwento ng pagbangon, ng pag-asa, at ng isang pag-ibig na hindi na muling magpapaapi. Ang buong kirot ng nakaraan ay naging pataba lamang para sa isang kinabukasang kasing ganda ng kanyang hardin, puno ng kulay,
puno ng buhay at puno ng liwanag. Ang bawat talutot ng Mirasol na sumasayaw sa hangin ay tila isang matamis na hininga ng kalayaan. Isang pagpapatunay na ang bawat luha ay may kapalit na ligaya kapag pinili nating humarap sa liwanag at iwanan ang dilim ng kahapon. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pananatili hanggang sa huling sandaling ito ng ating paglalakbay. Habang binubuo ko ang bawat kabanata ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapahinto at mapaluha. Lalo na sa bahaging si Fiorella ay nakatali sa ilalim ng puno ng nangka, basang-basa sa ulan, at binalot ng malagkit na dagta habang pinagtatawanan ng mga taong minahal niya. Ramdam ko ang bawat hapdi ng lubid sa kanyang mga pulso dahil alam kong sa totoong buhay, marami sa inyo ang may bitbit na katulad na sugat. Mga sugat na dulot ng pagkakanulo at maling akala. Ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na damdamin at pagsubok na kinakaharap ng maraming kababaihan. Isang paalala na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa material na bagay tulad ng Rolex, kundi sa dangal na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Fiorella na tuluyang gibain ang mansyon at bunutin ang puno ng nangka upang magsimula muli? O mayroon ba kayong ibang paraan ng pagpapatawad na nais ninyong ibahagi? Habang nakikinig kayo sa tinig na ito, nasaan ba kayo? Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan, nagtutupi ng mga damit, o nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at saloobin. Huwag po kayong mahiya na mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga karanasan dahil dito sa ating tahanan, bawat tinig ninyo ay mahalaga at laging may pusong nakikinig. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon, naway i-like at i-share ninyo ito upang maabot din natin ang iba pang mga pusong nangangailangan ng yakap at pag-asa. Naway pagpalain kayo ng katahimikan at matagpuan ninyo ang lakas na bumangon at magtanim ng sarili ninyong hardin ng kaligayahan. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Tanyag na pamagat, ang sumpa ng nangka at ang pagbangon ng Mirasol. Paunawa, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay kathang-isip lamang, na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.